Hi guys, good day. The Carlon Expert here. Welcome po kayo dito sa akin channel. Ngayong araw na ito ay nandito po kami sa Hyundai Alabang wherein siguro try naming i-test drive itong unit nila dito na Hyundai Creta N-Line variant idol at kasama ko rin yung isang kaibigan kong vlogger, Sir What's Jan. up? Hello. Ayun. Sa mga followers po ni Sir Jan, ayan. Follow niyo rin ako. And subscribe to each other. Makakatulong din to. Ayan. Kaya kung kayo po ay Inglesero, ito kausapin niyo guys. Ayan. Ako Tagalog lang plainly dahil medyo nautal ako pag-English eh. Oh, for today, magta-Taglish tayo. Oo. So, dun sa mga buying ng bagong sasakyan, particular dun sa mga compact SUV, at hanap po ninyo ay Korean brand, ito na yung opportunity niyo guys para ikutan yung unit at test drive din po namin pareho, no? Tingnan natin kung ano yung feel ng isang race car driver, average driver, at may trainer pa kami dito. All-in-one to na yun. Oh, ayan guys, parang magpa-podcast na rin kami sa loob ng sasakyan. Ayan, so samahan nyo kami. Thank you. A few moments later. So ayan guys, yung Hyundai Creta N-Line. Top of the line variant po ito ng Hyundai Creta. Yep. Thank you. So ito po ay belong sa compact SUV. 5 seating capacity idol. Ayan. Ayan o. Sir Jerome is our trainer and coach. Si Sir po ang magsasabi sa atin kung ano yung mga features ng ating Hyundai Creta. Ayun. Since na top of the line, napansin ko rin idol ay yung kanyang upuan ay hindi pa pala power, ano? So it looks na it's more on sportier side, no? Ito yung gusto nga. Red interior, di ba? Ayan. Oh. N-line tayo na yun. Medyo sporty tayo for Yung for mga today. Maka Jordan dyan. Pasok dito, Maka Jordan. Tara. Wow. Tapos, ako to. Tapos later po, pwede pa rin po kayong ako yung magdadrive, then kayo sa rear para as passenger kayo pa rin. Okay, sige. Nakalimutan ko na to. May seat ventilation tayo. Sarap. Ito hangin, purely hangin lang. Yes, mararamdaman nyo sa hita yun sa mga lower back. Okay. So, as you can see guys, kabisado ni Johnny operate yung car. To be fair, na-dive ko na to nung launch ata nito. Pero saglit lang yun kasi BGC lang naman. Eto, nasa Alabang tayo. Maganda yung kalsada dito eh. At matry ko na din yung i-demo na gusto yung yung dual clutch transmission niya. Ito lang kasi nakita na dual clutch lang, yung iba IVT, CVT transmission. Ito yung may manual mode, may paddle shifters pa, tapos may manual mode. Umiiba din yung cluster pag nagsa sport mode, ganun. And So, marami din diving mode siya. So, this car is a 1.5 liter. Yes, turbocharged, 4-cylinder engine, 160 horsepower, 235 Newton meters of torque. And then, yung kanyang transmission ay 7-speed dual clutch transmission. Right here. ay magaling ang magaling ang Hyundai pagdating sa DCT . At ang maganda dito guys, kitang-kita mo na kaagad kapag sa side turn ka, makikita mo na kaagad dito sa display. Na may corner camera. Ayun. Left and right yan Ayos, ayun guys. And ilang inch yung infotainment niya to? 10.25. 10.25. Ayun. So ilang speed ito? Uli? 7 7 speed. speed. Matulin. Tsaka in your experience, mga ilan ang ilan ang average fuel consumption or sitting? Fuel consumption, based sa mga nakabili sa amin, nakakuha sila ng mga 15 to 16 kilometers per liter. So, yun magbabari rin naman yan, depende sa driving habits mo, then depende na rin sa road conditions. Kung traffic siya, kung medyo steep yung road. Pero on average, nakakuha ng mga customers namin is mga nasa 15 to 16 kilometers per liter. Yeah, that's combination na ng city and highway. Right? So yung mixed niya. Mix na siya. So siguro kung purely highway, could be mas mataas, mga
mga 18 yan, pwede. Tingnan nyo guys, so napakaluwag ng legroom nito. No? Yes. Tsaka napaka-komportable. Ayan. At maluwag din yung kanyang headroom. Ito test unit to Ito yung average niya for now, 10 kilometers per liter. Okay na yan for pang sporty na crossover na. Barubal driving. Yeah, pwede yeah, in a way. Pero kumusta naman yung response ng engine niya? From the start na mabilis ba yung niya? Yeah, Acceleration yung niya? DCT niya, comparable or even better than some na-try ko na mga Chinese crossovers or crossovers din in general. Hindi siya masyadong jerky. Yun ang gusto ko talaga sa mga Hyundai DCTs. Maganda yung tuning niya. Hindi siya masyadong jerky. Ayan, example, after ng hump na to, hinto ako, and then biglang mag-go. Ayan, smooth lang siya, hindi siya yung full Oh yeah, 'di ba normal sa mga DCT ganun 'di ba? Ay sa akin kasi na-drive ko yung Ford Ganun yung DCT. Yeah. Ayan. Pero ito okay parang siya, CVT yung dating niya. Yung niya. Okay And maraming din siyang driving modes. So naka-eco lang, so medyo tame pa yung transmission. So Acceleration yan, gradual lang. and then we try sport mode tapos Yan. manual mode. Ayan guys. Grabe. 'Di ba? Brother, para kang si George Tuason mag-drive Getting there. Getting there pa lang. Baka i-hire ka ni George Tuason niya, brother. Pero chill lang tayo. We're on a road. Best reserved for racetrack mga gantong driving. Pero magandang demo lang yan kanina pag kunya go-overtake ka sa highway, malakas yung hatak talaga nitong Creta N-Line. So ayan, balik tayo sa normal driving. So ilang Ayan. ilang driving mode to? We have 4. An Eco, Normal, Sport. Itong Smart, parang adaptive mode siya. Like, kaya niya mag-eco mode, pero pag na-gets na yung driving habit mo, mag-mix siya kunwari from Eco, Normal, Sport. Ayan, parang all of the above at the same time. May traction, and rin pag may traction mode din, pwedeng i-adjust. Pero not today, we're on the public road. And being yung Creta N-Line, ito pinaka-sporty version ng Creta, tapos top of the line siya. Ramdam mo yung ride, medyo stiff siya in a way, pero hindi siya totally uncomfortable naman compared sa ibang Creta vehicles na natatry ko. Kasi yung iba kong try na bagong Creta was the GLS Premium, sir, tama yun, no? Yung second to Yes, po. second to the top of the line. Yan, comfy yan. Ito, medyo, yun nga, sabi, N-Line being more on the sportier side of things, ay, ramdam mo siya ng konti, but it's not too bad. Oo nga, ramdam ko nga siya na gano'n ang niya, no? Tsaka based on your experience, since na marami ka na test drive na sasakyan, ano yung masasabi mo na compared to other brands, itong Hyundai Creta na to, sa segment niya lang, Sa segment niya lang. So, for now, kasi yung iba nagta-transition na to new energy, like hybrid, plug-in hybrid, or even EV, parang all of the above. Itong Creta, parang nagiging niche niya yung pagka-swabe niya, kasi siya na lang pang yung sporty na crossover na lang na may regular combustion engine, DCT, kasi yung iba puro CVT na. So, ayun, iba na yung market nito, pero for a guy like me, pasok sa akin to . Tsaka para sa akin hindi distracting yung kanyang yung infotainment compared to others na sobrang lalaki talaga. Although maganda naman talaga yung iba, no? But para sa akin kasi, mas prefer ko ba rin yung malinis And mababa yung dashboard niya, hindi siya Correct. sobrang Tsaka madaling linisin, guys. Yeah. Yan ang gusto ko dito Tsaka maganda yung yung kanyang texture, yung color combination niya. Hindi And siya also, boring. being a top of the line model, wait, stop muna tayo. Mademo lang. Top-down 360-degree camera. Ayan Malinaw Ayan. And then may 3D mode siya. Oo. Alright.
Mas kabisado niya, guys. So, magkaiba talaga yung ano, no? Iba talaga yung mismong nagba-vlog sa labas versus sa loob, no. Sa bagay, magkaiba naman talaga kami ng ano, no, ng niche ni John. Also, being top of the line, meron siyang, tama sir, may adaptive cruise control to, no? Yung ano po, May adaptive cruise control tong Creta Yes, N-Line. po. Ayan. Kaya nung nawala ako sa lane kanina, nawa-warning ako somewhere nga, there. na- Oo. lane keeping assist meron siya. Ito yun. Yeah, kanina. yun. Yung Oo. nakita ko Keeping kanina. assist. As long as maganda yung lines ng roads. And visible to the car. Visible doon sa mga sensors Oo. and camera. Ma-assist ka niya sa mga, just to keep you in the lane ng road. Magkano nga pala price nito ngayon? Ito po sa range po ito sa 1.3 po. 1.3. 1379 if to be exact. Oo, yeah. Exact 1.379 po. So yung mga dati na yung dati na kursunada natin na mga like yung Tucson na ganitong price lang dati, ngayon, 'di ba? Parang sikreta na yun na gano'n, no. Nag-take over na. Take over doon, no. Usually kasi yung mga ganong presyo ngayon hindi mo na afford eh. Oo, tama. I mean, siguro kung ikaw yung price range mo ay nasa arang ano siguro, no, tapos yung nadudung ka pa rin sa kotse, definitely baka dito nabagsak mo talaga sa mga ganitong klaseng sasakyan. Yes. Tsaka ang ganda ng view. Kitang-kita mo talaga, no, wala siyang blind spot. And medyo mas maliit siya compared sa Tucson Kona, kaya madali to drive around ganito sa mga sa city or example like sa EDSA din, ganun. Pwede po kayo doon sa may stoplight Left. Okay. mag-left po. Kabisado mo rin yung daanan din dito, bro. I used to live here kasi. Ako nga takot ako pag bumapasok dito kasi parang nasa Nanibago pa. Hindi, parang ako nasa Subic eh. Ay, oo, grabe doon higpit doon. Parang ako nasa Subic doon eh. Ayun. And one thing, no, kasi yung kanyang yung aircon controls niya nandito pa rin, ano. Ayun, and then yung nakalimutan ko sabi, ang ganda, like, gloss black siya, pero hindi siya dito, like, yung ibang diba? Cars lahat nandito. Ito, Kasi kapag up and down, then 'di ba kasi pag bago pa lang yung sasakyan mo, sometimes pag nandito na lahat, parang nasan yung ano dito, 'di ba? Exactly. And perks pala, may Android Auto, Apple CarPlay ka, and I believe it's wireless. Uy, may isa pang Creta N-Line. N-Line din, no? Hello! Oo. Pero mas gusto ko tong kulay na to kasi talagang na-emphasize yung N-Line eh. Personally, I'd pick the red one. Okay. Kasi, namamatch siya yung brake calipers kasi it's also red. Correct. I want all red na. Pero feeling ko nga din itong Hyundai Creta N-Line, underrated siya, pero pasok to sa mga enthusiast like me. Kunyari, someone wants to have space and have fun. At the same time, okay na tong Creta N-Line. Tipid pa. Marami pang space sa likod. Value for money po. Exactly, Kasi yun pa. 1.379. You'll get the whole package na po. With the sporty engine and engaging clutch transmission. Anong car, sir, ang nito usually na talaga niya, yung direct competitor nito? Well, with other brands rin po na kasama po yung mga Suzuki Vitara. Okay. Okay, yeah. And then pwede rin po sa sa mga Toyota Cross or pwede rin po sa mga Raze. No, Raze is a bit in a smaller side, pero siya pa yung parang makakatapat po. Pero nakapag-drive na po ba kayo ng Toyota Racer? Toyota Raze, not yet po. Ikaw, anong masasabi mo in between dito sa dalawa? That's a good comparison yung sinabi ni sir. Lahat niya yan, ito yung pinakamasaya na drive ko sa competition niya. Tapos updated lahat, maganda pa. Yung iba kasi pang
they've been here for a couple of years na. So, parang feeling outdated na. Ito, it's like sometime last year lang, something like that. Ayun, parang feeling, ano yung feeling ng bagong kotse talaga. Ito yung feeling ko nakukuha sa, sa Creta N-Line. Pero, and yun nga, sinabi ko, ito din pinakamasaya na drive ko so far. Pero kung tatanungin kita, ano naman yung ayaw mo sa Creta? Hindi ko afford for now. Ayan, isa yan. May ano naman po tayo, may mga deals naman po tayo. Ayan. Mga down payment and mga terms, financing terms po para pwede nyo na pong ma-afford. Maybe an honest nitpick. I wish yung accents pwede siya body colored din. Yun lang. Kasi 'di ba like gray car tapos red calipers, red interior. Sana gray, parang ganun, sana gray din lahat. Yun lang naman. The rest perfect si sa Sir akin. Jerome, ano masasabi? Sir Jerome, ano? Since na si Sir Jerome is trainer. And sir, walang attachment doon na Bias, Kayo sir, ano sa tingin ninyo na ano yung nagustuhan mo at ano naman yung slightly ayaw mo sa kanya? Something to improve po. Something to improve. Well, sa ano naman po namin, kasi actually this is improved already eh. So nakita na pwede na pa tayo mag-U-turn late. At doon na lang, yeah. So, ang ano po, ang gusto ko dito is yung dual clutch transmission niya talaga. Kasi very engaging ko yung yung sasakyan eh. Yung handling po nito sobrang I really like kasi we test drove this sa Batangas racetrack po. So, na-feel po talaga namin yung yung cornering, yung sudden stop, and yung mga acceleration po na. So, yun po yung nagustuhan ko po. Then sa space po kasi for me po, ano po ako 5'7" po ako. And sa seating arrangement po ni Sir, maluwag po yung legroom ko po eh. Yun. Obviously, siya kahit medyo maliit eh, di ba? Kita mo, maluwag pa. Maluwag na tsaka minaximize niya pa. Maluwag po talaga siya. Oo. So parang I don't feel cramped po dito sa likod. Correct. So, Okay siya sa long drive, no? Talagang komportable ka pa rin talaga. yes. Ayan din, tama din si Sir. Yung previous DCTs, example, Veloster ba yun? If I recall, yeah. Veloster. Medyo, yung transmission, pang nakita niyo Hyundai yung mali doon, in-apply na lahat dito sa mga current Hyundai DCTs. Opo. May mga napanood ako sa video eh. Sabi nga eh, isa nga daw to sa maganda ang Hyundai pagdating sa DCT eh. Isa sila sa magaling gumawa ng transmission na DCT nga daw eh. Since naman ako ay bihira lang and this is my opportunity rin na makapag-drive ng ganitong Saka unique po sa amin yung DCT eh. Usually mga IVT or CVT po yung ginagamit for mga ganitong level ng vehicle. So sa DCT po, usually European cars, even Porsche, they use a DCT. So we applied this to the DCT sa Creta, and you'll have it within a nice price tag po. It's like yung performance and value for money and all-in-one, no? Oh, by the way, yung transmission nito available din sa Elantra N-Line. Yun ang gusto ko talaga i-try. Yes. Sa reminder lang rin po kami lagi pagka mag-dual clutch pa kayo, you treat it as a manual. Every time you stop, you put it on neutral. Yeah, so you prevent it from overheating yung transmission. So, like ganito, stop and go tayo. Kailangan mo yung Yan, neutral. Ni-neutral mo Kaya muna. gini-neutral ko kanina eh. Yeah, you put okay. it on neutral po lagi para yung yung longevity nung durability po niya mas matagal po. Ito nga, may tip ng Hyundai eh. When you get a we have a Creta. reminder naman po. So, yun ba sir ay applicable din ba yun sa sa mga yung mga normal na automatic transmission? Applicable din ba yung ginagawa na ganun? Well,
ano po, since dito po we require, we suggest na talagang ilagay po siya on neutral because our dual clutch is dry transmission po, Oo. dry type. So, ano advantage po ng dry type? Ang advantage po kasi ng dry type is you don't need to put fluid na po. So, pagdating sa maintenance po, mas makakatipid po kayo. So, yung iba po kasi they use transmission fluid pa. So, yun po yung pagka every time magpapamaintain kayo ng transmission, is another cost naman po. So, yun po yung advantage ng dual clutch transmission na dry type po. So, less maintenance cost po. In the same time, you'll have a more engaging transmission sa from the engine to the transmission. Parang yun ang pinag-aanuhan din namin. Yun ang pinagtatalunan ng mga vloggers before kay Autoruns eh. Autoruns. Tsaka kay dami mong alam na about the transmission, kung saan mo dapat ipwesto. And even si ganyan din yung parang I think na natakil din yata ni Real Ryan eh. Yeah. I remember that one. Yung sa naman po kasi sa mga wet type na transmission, if galing na ibababad nyo po sa drive, hindi po nyo naman po mararamdaman yun in 1 year, 2 years. But pag tumagal po siguro sa inyo yung sasakyan ng mga 8 years to 10 years, baka doon nyo po maramdaman yung wear and tear ng transmission. Yutan? Turn ko na, sige. Alright. Okay, sige. Kaso di ko kabisado yung daan. Okay lang, we got you. Ituro na lang. Sige. You want me to hold that? Ayun yung brake caliper, ayan, pula. Pero Okay. white yung car. Yun yung nitpick ko lang kanina. Pero, nababawi naman kasi malaki yung boot space. Oo nga, no? Diba? Kasya kaya ako dito? Kasang-kasa. Oh, diba? Magiging 6-seater na po yung Tapos, nakaka-fold pa yung rear seats. Pag Diba? nag-aaway ka ng jowa mo, pwede mo nang chap-chapin. Pwede- Hindi, joke lang. Okay, move backward naman ako sa tama kong sitting position. Kamusta naman po yung drive niyo, sir? Yung how was it po? Your opinion? As a normal daily, pasok na to sa akin. I've driven so many cars na with this kind of transmission, both the dry and the wet. Yeah, this is one of the best ones I've tried out. And best handling too. I forgot to mention that. Now time for Sir George. Ako, try ko Today. ngayon. Sa D-type na ako. Okay. So, wala na akong rito. Pwede na akong... Oh yeah, ambient light pala. Amber po yung Mm-mm. color. Also available test drives dito, Stargazer X and Elantra po. Elantra Hybrid. Eh syempre, me being me, I chose the sportiest one. Turn rate na kagad ako dyan. Wow, okay yung pickup ah. Oh yeah, ito din kasi yung only Hyundai Creta naka turbo engine. Kaya maganda yung hatak niya. Ano po, yung turbo engine niya, it gives it 160 horsepower po. From the non-turbo po, it's 115 horsepower po. So, ilan yung talagang nito, sir? Yung max talaga nito? Tulad nito, naka-drive ako, tapos hindi siya ibig sabihin, naka-auto. Auto hold. Ay, noon ko eh, yeah. Okay. So, automatic niya na kagad, ma-detect niya na kagad, kapag nag-long press ako Ng gas. ng yeah. gas ko. Okay. Yung sa auto hold po ba? Oo. Yes po. Once So, na inapakan niyo po yung brakes, nakakagat na po agad. Ayan, yung brakes. okay. Ayos. Para less pagod po yun. So, ilang seconds yung auto hold, sir? Ano po, hanggang hindi po kayo maapak ng accelerator, naka-hold po yung brakes. Oh, pero hindi naman iinit yung transmission niya. Yung transmission po, we suggest it if magtatagal po na more than a minute, you just put Okay. it on neutral po. Yeah. Just to really maintain the transmission. So it's not like yung ibang cars na
matagal ka hindi siya magpa-park? Or like, magwa-warning to put it into park? So far wala naman po siyang wala po siyang warning na gano'n. So, kaya meron po kaming reminders po para every time stop na tumatagal na po, you put it on neutral po. So, to prevent it na magkaroon ng warning ng overheating. Also, may gantong warning din sa Elantra N-Line and N-Line. N models. Yes. Okay So, to. wala ba kayong Elantra N-Line? Wala pa po eh. Oo, wala. Usually, naghihintay lang po kami ng pag kami nag-order si customer, nakakuha naman po kami. Pero nakabenta naman din kayo ng Elantra. Yes. Pero sa dito po sa Alabang, Elantra N performance na po mismo. Yung N na mismo. Yung N Okay. performance na po talaga ang Ganda, Sir George, no? Sobra. Eco pa lang yan. Oo nga eh. Nakaibo nga po si We can turn right, sir. Ano, wala naman tao. Eco pa lang yun. Yeah. Wala pa tayo sa sport mode. sport Ah. mode. Ayos ah. Iba yung response ng sport mode Ayan, nito. try nyo, sir. Ayan, flick nyo yan. Paano? Pag ganon? Anywhere naman yan. Tapos hanggang mag-sport mode. Sige. Pindutin niya, yes. Smart? And then sport. Yan po. Pag naka-red po yung Okay. Iba yung response, no? Iba. Sakto po ito pag dahil paakyat po tayo. Maganda po yung pick up niya. Saka mapapansin niyo rin po yung steering wheel Ilang niya ba- mas naging firm, mas sturdy po siya. Correct. So mas makontrol niyo na maayos. So you like itong mga sharp curves or Oo nga. Ramdam ko nga siya. Tsaka inaano ka na, wina-warning ka na kagad kapag wala ka sa lane. sa lane, yes po. You can So, turn that off, by the way. Iwas kamote driver ka pala rito, no? Alam mo na kung kamote ka, no? Dapat dito mayroong scoring, na kung magaling ka ba talaga mag-drive or hindi, no? Kasi marami kang mga violations ng kotse, no? Dapat may ganun, no? Maybe in the future po. Oo, dapat magkaroon ng ganun, may scoring para malalaman mo kung talagang magaling ka na mag-drive o hindi. Ay, mataas ang... Perfect driver. Oo, parang di ba? Parang yung sa mga nagsising along. Diba? Pwede po kayo mag-ride po dyan. Okay, right. Okay, para... Magno-normal naman ako ngayon. For normal everyday use, I recommend normal. Hence it's called normal. Pero yung eco, usually ginagamit mo pag during traffic. Oo, pag like example EDSA Oo. eco mode all the way. Oo. Pero pag highway, normal ako. Kasi eco pang medyo delayed eh. Mas Oo. gamit yung throttle which uses more gas. Oo. That's my theory of how I use a normal mode. No? Pero okay sa akin so far okay. Left ba, right? Pwede po kayo mag-U-turn dito. U-turn. Okay. Okay okay na okay yung niya. May turning radius po niya. Oo. Actually, yeah, it's really good. Actually, pag itong yung driving position niya, tsaka yung handling niya, alam mo yung kahit magtutut ka ng cellphone, parang hindi ka madidistract pa rin. Parang yung mata mo, makikita mo pa rin talaga kaagad. Tsaka madali mo siyang kabigin. Left ba, diretso? Diretso lang po. Pwede po. Masarap siya. Lalo na pag gagamitin mo pang araw-araw. Ano siya? It's a good daily. Ganda. Ayun, may konting hato, pero tingnan mo yung fuel, konti lang binaba. So that's like 9.8 kilometers per liter na ako. Okay. Then, turn right. Yeah. Oh yeah, more perks. Type A, Type C, USB port, 12-volt socket, USB-C na po. and Ang or wala, CR. ang wala lang siya, yung tawag nito, yung wireless Or charging. Dito tayo magle-left doon sa may Stoplight. Yung may USB-C charging rin po dito sa likod po. Sa center. Oh yeah. And then sa likod ba, meron din siyang air vent? Yeah, 2 air vents. 2 air vents po. Papansin ko lakas ng aircon Yes po. Buti nga eh. Naka-medium lang po. Buti nga lakas ng aircon eh.
Saka ano pa po yan, lalo na po mas ma-appreciate nyo yung lamig niyan pag nakatint na po yan yung mismong sasakyan niyo. So ano yung pinaka mababang ano nitong aircon nito? Yung ano Ito. niya? 18? Yun yung pinaka-low. Ito yung pinaka-malamig po. Kasi Then yung 20 niya malamig na, ha? Oho. Ayun. Yun po. No joke, may ibang cars na 20, hindi pa malamig ah. Ito, Kaya- ang lamig talaga. Ako naramdaman ko sa mga Chinese car. May mga ganun. Yeah, we don't do that here. We will not drop any names. Oo, pero naramdaman ko sa Chinese car. yeah, totoo yan. Most of them pero not all ah. Pero yung nagamit ko, sasabihin ko ba? Huwag na lang. Wag na. Please muna tayo. Although second hand yun, pero sabi ko, patang bagal lang ano lamig nito. Chinese brand pa naman to. Sabi ko, ano? Ikaw, Sir George, what do you think of the DCT? Ano parang dito ko lang na first time na naramdaman na Really? Okay. na first time naman ganitong klaseng DCT. Kasi DCT yung dati kong Ford Focus May Okay. jerking talaga Ito, Akala ko- ito sobrang refined na, no? Minsan nga, feeling ko, kala ko malalaglag ng transmission ko Well, yun nga, marami nga nagsabi nga, yun yung usually naging common issues nun before. That's, I think, way back 2016. Yun, pare. Yun naging ano. Pero ngayon, before ko na-drive to, I heard na talagang maganda daw ang DCT ng Hyundai. At yung kanilang mga hybrid cars, pare. Tatlong magagandang hybrid cars. Toyota, Honda, tsaka itong Hyundai, pare. All the legacy brands pa. Oo. Oh yeah. Very good. Tsaka napaka-responsive nung kanyang yung kanyang braking system. Ayan pa, dyan pa naggandahan. Yung Ganda ng bite point niya. Oo, ganda. And hindi siya like mushy, yung pedal, firm yung pedal Isa sa pinaka gusto ko talaga rito ito pag nagto-turn right ka na. Ay, yung corner yung cornering camera. yung gusto ko talaga yan. Yan talaga na wag niyo sabi. Saka ano po, kahit yung mga blind spot po kita po doon sa view ng camera po. Oo. Basically, anti-kamote device right there. Makakailag ka na kagad kung may Oo, may ano. kung may etchas diyan. Oo. Tsaka hindi siya ganong kalaki yung kanyang Oh, interior yeah, dito. tama. Yeah, kaya kitang-kita mo na kagad. Kaya So, wala po talaga masyadong blind spot po. let's say medyo may kakat sa iyo diyan na motor, 'di ba? Kita mo na kagad Uy, saan papunta 'to? Kita mo na kagad Tsaka yung niya, yung yung dito sa front, yun ang common issues ng mga babae na mas hindi ko nakita. Ay, ganyan Ganun magda-dive. ba? Yeah. Yung mga babae, pag bago pala baka beginners, ganun ba lang, di ba? Ito, kitang-kita mo na kaagad So, kahit medyo kulang ka sa height, pasok ka pa rin dito. Okay. Tsaka pag nasa loob ka na, hindi mo siya mapi-feel na, although feel mo siya as SUV dahil nga, yung taas niya. Yung height niya, yeah. Pero pag nasa loob ka na, pag tinignan mo yung both sides, akala mo nasa kotse ka lang rin, na hatchback diba? Ito, magle-left turn na ako dito. Yeah. U-turn na lang po yun. Yeah. If I'm going to buy this car, I think pwede siya sa Super Sprint Let's see soon. Tama ba? Nakapark na yan? Yeah. Okay. Yes po. Okay. Spacious yung legroom. Tapos may dalawang airbag. May suksukan ng cellphone. Example, if someone's big person, hindi ko na-adjust yan Dami ka pang space Tsaka madali kang madali kang makapag-seatbelt sa likod. Hindi ka tatama rin mag-seatbelt sa likod. Whoops. Ayun, Yun pala. Ayun. Wow. Okay. Ayos to Start na po tayo. This one's a bit So, tight. ayan. Yeah, it's a bit tight. Ayos ya. Okay naman. Pero I mean like, di ba yung iba kasi naglalagay ng bote, Correct. ganun, Oo. oo. So, yeah, yun lang. Napansin ko lang. Not a nitpick.
Ayan. Sa middle part po, pwede nyo po ibaba yung armrest po. Oh yeah! Ayan. And 2 cup holders. Ayan, feeling VIP dito sa Hyundai Creta N-Line. So far, so good. Then, sir, tama, multi-link suspension na yung unit to. Hindi siya torsion. It's couple torsion. Still torsion. Okay. So, yung naiba lang compared sa normal Creta and Creta models, yung front suspension nito. Or same lang. Person strut po. MacPherson pa rin. So dapat kung ano to, kung torsion yung likod nito, di dapat ramdam mo pa rin yung tagtag. Pero, actually it feels fine for me. Okay naman. It's firm, oo, pero hindi siya like sobrang like pickup level ganun. Sport mode ko na lang. I think that's Kyle Yong. Ang tulin. Wow. Matulin siya pero parang hindi nakakatakot. Hindi nyo po, Yeah, sakto lang. Sakto lang. Kasi smooth po yung ano niya, yung Oo. transmission. May iba kasi pag tumulin parang nakakatakot na eh. Mapapahawa ka na eh. This is not one of them. Oo. So yung sport mode po ito talaga really good for overtaking and incline po yung mga roads. So talagang ano na yung mga sasakyan, iba-iba talaga yung mga dynamics ng ano nila. Oo. Kasi nakapag-drive din ako ng ng Honda, iba rin yung ano eh. Iba rin yung pakiramdam eh. Pero medyo lula ako ng konti ron sa power nila. Pero buti you mentioned that. Yung staying feel ng Honda, comparable siya dito. Oo. Like, Honda's pang number 1 sa handling eh. Ito, this one's right there na din eh. Oo. Similar na sila eh. Correct. Oo, yan yung adaptive. So wala pong ina-assist po ako ng vehicle to turn the steering wheel po. Oh. Sinusundan niya lang po yung line po. So yun po yung sa lane keeping assist. So, tama, since ACC to, meron siyang low speed follow? Yes po. Okay. It follows the curvature of the road po. Diba? With this Creta N-Line, what more can you ask for? It's got everything. Pasok na pasok sa akin. Hindi ko lang ma-afford for now. Yeah, assist naman po kayo ng mga agents. Good deal. Mga ilang speakers meron to, sir? 6 po. Okay, average. Tapos ilang airbags to, sir? Itong airbags po niya is ito po sa harapan. And dun sa ito po sa front po. Dalawa, tapos pero wala na siyang wala na siyang curtain airbag. Curtain, dito po, wala po. Parang feeling ko wala na. Ayan, Wala doesn't nakalagay say dito naman eh. here. Oo. Ang pinagtataka ko, brother, bakit yung ibang car meron ganitong grab handle dito? Ito wala. Grab handle Ay, po. oo, sa driver side. Oo. Ang ano po kasi yung pagpapasok po kayo, ang usually entry is, ang ginagrab po is yung steering wheel na po agad. Ganun. Ako kasi sometimes, kahit nagdadrive na agad. Really? First time I heard of that. Oo, pag nagdadrive ako minsan, nakaganon ako, oh. Minsan nga, naglalaro pa ako ng ng tag nito, yung cruise control eh. Hindi ako gumagamit ng pedal, parang ganun ako ng ganun, oh. Para ako naglalaro ng ng tag nito, yung PSP. Lalo pag tumakbo ng TPLX. Antok na ako dun. Oh my God. Naalala naman ako. If you know, you know. If you're a long-time subscriber of mine, you know what happened to me in T-Plex before. Guys, panoorin nyo sa susunod kung sakaling magkaroon kami ng ng collaborations ng vlog namin, parang some sort of podcast sa isang kotse na magdadrive kami. So, ayan guys, si John at saka ako, sometimes mag-share kami ng aming experience sa A aming different pagdadrive. change of pace din. Oo. And, ay sayang, hindi ko nakuha. Look at that. Pero The sabagay, first, si John naman kasi mas well experienced sa mga test drive compared sa akin. Mas well experienced naman ako sa showroom. yeah, true. Oo. So ano po pwede, kasi invite ko rin po kayo sa sa July 9 po. Sa Alabang Town Center. Yes, sir. We have test drive units po din. And yung upcoming
hybrid unit po namin. Oo. Makikita po niyo. Nice. We're invited. Ito po kayo doon. We will assist you po. So stay tuned with that vehicle. That is actually a very exciting upcoming hybrid from Hyundai. So stay tuned in our Baka social media. magdadala na lang ako ng helmet. But we're in a public road. We don't do that here. Ito talaga yung yung talagang normal driving. Mm-mm. Yan yung professional normal driving din, sir. Ayan. Yung kanina, race car driver yung kanina. Ano po yun, pinakita ko lang po para makita nyo pagka let's say mag-overtake po kayo or medyo pa-incline na road, mas hindi po hirap umakyat. Pag sport mode. Sport mode, it would really help you with those terrains po. Sir, bukod sa Hyundai, saang ibang brand pa ho kayo dati? Isang brand pa ho kayo galing dati? Kasi nandito na po ako since sa Hyundai since 2011 po eh. Ang tagal na rin 2011 ko. So, previously galing po ako sa isang Japanese brand. I was there for 3 years po. Anong yun, sir? Anong brand ng Japanese yun? Toyota ba yan? Yes po. Doon po. Pero dito po talaga ako naging So baka naabutan pa kita sa Toyota nun, sa TNA, no? posible po. Baka naabutan pa kita nun. Dito na po talaga ako na pamahal. Sa Hyundai po. Remember Sir Jones, 5'7", look at the space. O yun, no? Diba? Ako 5'5 lang ako, brother. 5'4" lang ako. 5'5 lang ako, brother. Yan. Si Sir 5'7", kung ang difference namin, Sir. Ayun. Pero maluwag, Pwede ka nga pang maglagay pa ng bag dito. Lagay mo. Diba? With space to spare pa. Oo. Kamusta po yung comfort as a passenger po naman? Okay siya, sir. Alam mo, isa sa pinaka kinukonsider ko rito yung pwede kang mag-slouch. Yes po. Yun Oh, yeah. Kasi mahilig ako mag-slouch pag mag-long drive Ako yung taong minsan tamad Yan, ganyan ako. Minsan ganyan lang ako. You just wanna relax. Tapos ganun. gusto ko tinitingnan ko yung view sa taas, sa langit, habang ginag-umuni. Oh, brother, sa totoo. Would you consider this a nitpick? Walang sunroof? Okay sa akin yan. Okay, Okay sa ayoko. Ay. Kasi sometimes, pag yung sudden Yung accident, seal. yung sudden accident, pag hindi ka nakaganito, lalabas ka dyan. Yeah, pwede. And yung maintenance sa, yung seal, di ba? Actually, nung nasa Toyota kami, dinidiscourage namin ng customer na piliin yung mga yung mga ganun yung mga sunroof Kasi nga yung weather condition natin hindi maganda. True. Sobrang init. Kahit tingnan mo mga option ng BMW, walang sunroof, di ba? Tsaka brother, pag hindi mo rin na-maintenance din yun, Brad, I have experience dito sa sa one of the benta naming kotse, yung I think BMW yata yun. Hindi gumana na yung motor kasi sa sobrang tagal na hindi ginagamit. Pero na-address pa rin, naayos pa rin naman. Yun nga lang, siyempre, pag matagal na-stuck na rin, brother. So, ayan guys. Ito yung dealership ng Hyundai Alabang. Just in case malapit po kayo dito sa area and plan to buy a new car, at kinukonsider nyo po ang Korean, guys, punta lang kayo dito sa Hyundai Alabang. Marami silang mga deals dito, guys. Tanungin nyo na lang po yung mga makakausap po ninyo Hyundai dito. And very, very, very big discounts din. Oo, may mga discounts din po sila dito. At syempre, may mga mga refreshments din sila dito. Ayan, guys. Naka-chadlock ba? Ayan. Okay, napaka-generous. Meron pa siyang dalawang bottle holder din dito. Okay yung yung seat material niya. Ayos. I-on ko na po yung headlight para makita niyo po yung Ayan, tingnan natin. on po yung headlight. So, ito yung talagang headlight niya, sir, diba? Opo, ito po yung low beam, high beam. High beam siya po ngayon. Ito yung daytime running light po. Ayan. So, yung side turn signal siya, ito nasa gitna, Yes po. So, pakita ko.
Okay. Sequential siya, no? Ayos. Ayun guys, the best. Okay. So yun lang guys. I would like to thank Hyundai Alabang. Just in case you are planning to buy a new car, particular Hyundai, punta lang po kayo dito. And I would like to thank Sir Jerome. Yan. For letting us know na maganda pala yung coaching ito. Itong kaibigan ko magaling mag-drive, alam na alam niya yung lugar. Ayan. Okay, thank you for watching. Dito lang kay Doc Arlon Expert guys. Yun. Bye-bye!